Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pag-aralan po natin ang Book of Revelation chapter 1. Sa Revelation chapter 1, may ilang mga mahalagang aral na matututuhan natin. Pagbulayan natin ang ilan sa mga araling ito, kasama ang kaukulang mga talata at paksa mula sa Biblia. Number 1, ang paghahayag ni Jesucristo. Sa Revelation chapter 1 verse 1, mababasa po natin na sinabi po ng Biblia sa verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to shew unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Ang revelation ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali, at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Ang aklat po ng Revelation ay nagsisimula sa pagpapahayag na ito ay ang paghahayag ni Jesucristo. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pangunahing focus o tuon, center ng aklat ay ang persona at gawain ni Panginoong Jesucristo. Pangalawa, mapalad yaong nagbabasa at tumutupad ng mga salita. Sa Revelation chapter 1 verse 3, mababasa po natin sa verse 3, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ang pambungad na kabanata po ay nagbibigay diin sa pagpapala sa mga nagbabasa, nakikinig at tumutupad po ng mga salita ng propesiya ng Revelation. Hinikayat po tayo ng talatang ito na makisali sa aklat ng Revelation at ilapat po ang mga turo nito sa ating buhay. Narito po ang ilang mga halimbawa mula sa aklat ng Revelation na nagbibigay diin sa pagpapala sa mga nagbabasa, sa mga nakikinig at sa mga tumutupad sa mga salita nito. Una po, sa Revelation chapter 22 verse 7. Buksan po natin kung may Bible po kayo. Sabi po sa verse 7, behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Hinikayat po tayo nito na hindi lamang basahin at pakinggan ang mga salita, kundi ilapat din o isabuhay din po ang mga ito. Pangalawa, sa Revelation chapter 22 verse 14. Sabi sa verse 14, blessed are they that
do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Dito po ang pagpapala ay ipinaabot sa mga naglalaba ng kanilang mga damit. Blessed are they that do his commandments. Mapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit. Sa English, blessed are they that do his commandments. Mapalad ang tao na gumagawa sa kautusan ng Diyos. Ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ng pahayag at pamumuhay po sa pagsunod sa Diyos, natatanggap natin ang karapatan sa buhay na walang hanggan at natatanggap natin ang karapatan sa pag-access sa makalangit na lungsod. Pangatlo, sa Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3 po ulit. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ang talatang ito ay partikular na ipinapakita ang mga pagpapala sa mga nagbabasa, sa mga nagsalita ng propesiya ng malakas, at sa mga nagbabasa ng mga salita ng propesiya na ito po ay pinapakinggan at isinasa puso. Pinapakita po nito ang kahalagahan ng aktibong pakikibahagi sa aklat ng Apokalipsis at pagsasabuhay ng mga turo nito sa ating buhay sa Book of Revelation. Pang-apat, sa Revelation chapter 19 verse 9. Buksan po natin. So verse 9, and he saith unto me, Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ang talata pong ito ay tumutukoy sa hinaharap na hapunan ng kasal ng kordero sa church na sumasagisag sa masayang pagdiriwang ng pagkakaisa sa pagitan ni Panginoong Hesukristo at sa pagitan ng kanyang
church o ng simbahan niya. Ang mga inanyayahan na makibahagi sa piging na ito ay pinagpala na nagpapahiwatig ng gantimpala para sa tapat na pagsunod kay Panginoong Hesukristo at tapat na pagsunod sa kanya pong mga salita. Amen po. Ang mga halimbawa pong ito ay nagpapakita na ang aklat po ng Revelation ay paulit-ulit na idinidiin ang pagpapala sa mga bumabasa. Mga dinidiin ang pagpapala sa mga nakikinig, pagpapala sa mga tumutupad sa mga salita nito. Hinihikayat po tayo nito na aktibong makisali sa mga turo ng Biblia sa Book of Revelation. Gamitin po ang mga ito sa ating buhay at umasa sa pinakahuling pagpapalang naghihintay sa mga nananatiling tapat po kay Panginoong Hesukristo. Pangatlo, si Jesus po ang Alpha o si Jesus Christ po ang Panginoong Hesukristo po ay ang Alpha at ang Omega. Sa Revelation chapter 1 verse 8, mababasa po natin. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Maraming salamat po sa pakipag-cooperate. Revelation chapter 1 verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Sabi po ng Panginoong Hesus, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Inibigyang diin po nito ang pahayag na ito ang kanyang walang hanggang kalikasan at ang kanyang soberanong authority sa lahat po ng bagay. May authority po ang Panginoong Hesus sapagkat resurrected po siya at siya po ay nabuhay na mag-uli at hindi na po kailanman makakaranas ng kamatayan. At ngayon po, sa panahon po natin ngayon ay biyaya lamang po ito lahat ng Panginoon habag sa bawat isa po sa atin. Panginoon po ay naghahanda po sa atin ng lugar na kalalagyan at i-comfort po natin ang bawat isa dahil babalik po ang Panginoon para sunduin po ang kanyang church, ang kanyang simbahan, ang mga mananampalataya po na patuloy po na nagtatapat sa Panginoon. Amen po. Pangapat, ang pangitain ng niluwalhating Kristo. Pangitain po ng Panginoong Hesukristo na maliwalhating Panginoong Hesukristo. Sa Revelation chapter 1 verse 12 to 20. 12 to 20 po. Sa verse 12, and I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. Verse 13, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Verse 14, his head and his hairs were white like a wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Verse 15, and his feet like a fine brass,
as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Verse 16, and he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. Verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Verse 18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Verse 19, Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Verse 20, The misery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Sa Tagalog ko po babasahin. Sa verse 12, At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pintong kandelerong ginto. Sa verse 13, At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Verse 14, At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Sa verse 15, At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal, at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. Sa verse 16, At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Sa verse 17, At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Sa verse 18, At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades, o ng impyerno. Sabi po ng verse 19, Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Sa verse 20, last verse, Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia. Nilarawan po ni John o ni Juan ang isang pangitain na niluwalhating Kristo na nagbibigay diin sa kanyang kadakilaan, nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan, at nagbibigay diin po sa kanyang authority, kanyang otoridad. Ang pangitain pong ito ay nagpapaalala sa atin ng mataas na posisyon ni Panginoong Jesucristo o ni Jesus Christ, at ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng lahat ng creation, lahat ng nilikha po. Panglima, huwag matakot, ako ang una at huli. Sabi nga po sa Revelation chapter 1 verse 17, And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob
ang aking nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli." Tiniyak po ni Panginoong Hesus, ni Jesus Christ, kay John, kay Juan, na huwag matakot, at kinilala po ang kanyang sarili bilang una at huli. Yun po yung pagpapakilala po ng Panginoong Hesus